So, meron tayo ditong 3 cups of all-purpose flour. Isip lang natin para maging pino ang texture ng ating cake mixture. Isunod na natin ang 3/4 cups of good cocoa powder. Pure Dutch cocoa powder ang gamit ko. Any kind of cocoa pwede as long na good quality ang cocoa na gagamitin natin. At mag-add tayo ng 2 teaspoon of baking powder and 2 teaspoon of baking soda. Sift lang natin para maging pino ang texture at walang lumps na mamumuo sa ating cake mixture. Mag-add tayo ng 2 cups of white sugar. So adjust the sugar according to your own taste and preferences. Pwede kayong gumamit ng brown sugar. At pangbalanse ng tamis, mag-add tayo ng 2 teaspoon of fine salt. Mix together until fully combined and incorporated. So, what we have here is green ripe bananas. So, green bananas ang gagamitin natin kasi mas flavorful siya at mas masarap siya sa banana cake. Ayan, ipipil lang natin at i-mash natin. After that, so we will incorporate the wet ingredients. So, a total of 2 cups of mashed banana ang gagamitin natin. I-compare natin ang mga iba't iba pang wet ingredients. Mag-start tayo sa 4 pieces of large eggs. Mag-add din tayo ng 1 cup of oil. Any kind of oil pwedeng gamitin, corn oil, sunflower oil, or any kinds of oil na available sa inyong kitchen. Ayan, nag-add din tayo ng 2 teaspoon of vanilla at 1 cup of evaporated milk. Idagdag na din natin ang mashed banana, mix together until fully incorporated. And after combining the wet ingredients, we will add the dry ingredients. 2 tablespoons at a time para walang mamumuo na lumps sa ating cake mixture. Meron tayo ditong size 8x7x3 inches na square aluminum baking pan. Dinivide ko lang ang mixture into 2 equal parts. Ayan, mag-tap tayo ng chocolate kisses. Mas madaming chocolate kisses, mas masarap. Any kinds of toppings na gusto niyo pwede. And of course, mag-tap din tayo ng cashew nuts. So, kung may available kayo na almond nuts, mas masarap yun. Since na-oven ang cake natin ngayon, lulutuin natin siya sa steamer. 2 layer ang lulutuin natin sa isang steamer. Naglagay lang tayo ng clean cloth para hindi malagyan ng tubig natin ang cake natin sa lower part ng ating steamer. Ayan, so lulutuin natin siya in 35 to 40 minutes and after 37 minutes, i-check natin kung luto na ang ating cake. When the toothpick comes out clean, so that means luto na ang ating cake. Siya nga pala, niluluto natin siya at low to medium heat lang. At ayan, papalamigin muna natin ang ating cake before natin lagyan ng icing. So, ayan sa isang recipe, nakagawa tayo ng 2 layer. Ang isa is plain lang kasi lagyan natin siya ng chocolate ganache mamaya at ang isa is nag-top tayo ng chocolate kisses at saka cashew nuts. Napaka-moist at napakasarap talaga ng cake natin mga mommies. And hoping inyong subukan kasi tried and tested ko na to. Tara, gawa na tayo ng chocolate ganache icing. So, gawa na tayo ng chocolate ganache recipe.
Very easy lang ang paggawa natin. So, meron tayo ditong 1 cup of all-purpose cream, 1 cup of semi-sweet chocolate or dark chocolate bar. So, Dutch ang ginamit ko, mga mommies. At ito na ang procedure sa paggawa natin ng chocolate ganache. Ipa-follow niyo lang procedure natin sa screen. So first, i-bring natin ang all-purpose cream to a simmering point. So, wag nating i-boil or mag-rolling boil kasi mag-refill yung ating chocolate ganache. So, just enough for the chocolate to melt. And after transfer the cream to a bowl and pour the chopped chocolate until melted. So, rest natin for 5 minutes before using. So, ito na ang ating super moist banana chocolate cake. Nag-top tayo ng chocolate ganache. Napakasarap po niya, napaka-easy at madali lang gawin. Ayan, ito pala ang Dutch Choco Bar na ginamit ko. Napaka-affordable at hindi siya masyadong matamis. So ito na ating first version ng 2 ways natin sa ating banana chocolate cake. Ang first, nag-top lang tayo ng chocolate kisses and cashew nuts. Isa-slice na natin at tingnan natin kung gaano siya ka-moist. At ito na po ang ating cake. So, napaka-soft and fluffy, super moist. And nagko-complement po yung flavor ng chocolate, kisses, cashew nuts, at saka yung banana. Super sarap po niya. Hoping niyo subukan and thank you so much for watching. So, check nyo lang ang complete list of ingredients sa ating description box at saka ang costing at kung magkano ang bentahan natin dito. So, thank you so much for watching. See you on my next vlog and God bless you all. Bye!